Magandang araw po. Sana po happy kayo sa oras na ito, saan man kayo naroroon. Muli po, ako po si Tony Pare. Kapampangan po ako. Gusto ko pong share ang mga nasa damdamin ko para makabahagi naman po ako sa mga pinag-uusapan sa politika, lalo na tungkol sa mga Duterte. Alam niyo naman po, popular na popular ang mga Duterte, lalo na yung pagtakbo nila, yung tatlong Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Baste, at si Pulong. Hangad po ni BP Sara na tumakbo ang kanyang tatay, si President Duterte, at saka yung dalawa niyang kapatid. Kasi po, kaya dapat nga lang po silang tumakbo sana. Kaya lang si dating Pangulong Duterte, ang sabi niya, ayaw niya na ng tumakbo kahit anong posisyon dahil matanda na siya. Kaya po sumalungat siya sa mga sinasabi ni BP Sara na tumakbo pa siya. Kasi nga po, matanda na po siya. Kita nyo naman, parang hindi na siya makalakad. Parang inaakay na lang siya ng kanyang mga aide, yung kanyang mga bodyguard. Kaya po ayaw niya na siguro ng tumakbo. Kasi gusto niya magpahinga na. Kaya lang po, ang dahilan po na kaya dapat tatakbo sana ang dating President Rodrigo Duterte, kasi po kailangan po nilang tumakbo eh. Kasi kapag marami po sila, o unang-una magkakapamilya sila, mag-anak. Kaya po maganda sana yon para sa Senado. Kasi po bilang Vice Presidente, si Vice President Sara Duterte, kasi po sa Kongreso, hawak po ni Tambaloslos, ni Romualdez, at saka kaalyado niya pa naman, at saka hawak po nila ang Kongreso sa lahat ng bagay, maski sa pagpupondo, sa pagtatanong sa mga resource person kapag may hearing na sa budget sa GAA, yung General Appropriations Act. Ipapasa po yan, pag-uusapan na yan mga bandang Agosto. Kasi po matagal pong pag-usapan yung GAA, yung General Appropriations Act. Batas po yan eh. Tapos dadalhin pa sa bubusisiin pa sa Senado. Kaya po matagal yan. Tapos yung mga department secretaries, magkakaroon po ng hearing, tapos magpapaliwanag kung ano yung mga projects nila, yung ilalaan nilang pondo sa kanilang mga department, sa kanilang budget. Matagal po yan. Tapos bubusisiin pa, tatanungin pa yung department secretaries,
ah, lahat-lahat po, lahat-lahat na kasi pati mga personal na yatang bagay tatanungin yan kaya medyo matagal po yan. Tapos magkakaroon pa ng bicameral ang Senado tsaka yung Kongreso para pag-usapan ang budget na yan sa 2025. Kailangan pong maipasa yan hanggang December. Kasi po, kapag ka hindi naipasa yan at hindi napirmahan ng presidente, magiging reenactment po yung budget. Reenactment. Yung budget ngayon, ang budget na gagamitin nila sa 2025. Kaya yung mga sisingit nila mawawalan po ng visa yan, yung mga isisingit nila. Hindi sila makapagsisingit kaya kailangan nilang maipasa. Kapag naipasa naman po yung budget, kapag naipasa naman po yung budget marami silang sisingit sapagkat gusto nga nila yung tsa-tsa. Kahit sa 2025 po, kung si Tambalos Romualdez pa ang speaker, sigurado po na tatalakayin pa rin yan, pag-uusapan pa rin yan tsa-tsa. Kasi po, gusto nga nilang manatili sa pwesto. Gusto nila manatili sila sa pwesto. Yung matagal silang maghahari-harian sa pwesto sa kanilang mga tungkulin ngayon kasi nga po gusto nila powerful sila. kaya nilang bayaran mga militar, mga senador, mga congressman. Kitang-kita naman po ngayon dahil nagsingit sila ng 1.6 billion para do sa People's Initiative. Tapos nag-unprogram funds pa sila dun sa AKAP. Hindi po akong may sabi niyan. Kung nakapanood po kayo ng hearing sa Senado, dun sa hearing na inatenan ni Amy Marcos, siya pong nagsasabi niyan, siya pong nagbulgar ng mga 1.6 billion para sa People's Initiative. Tapos, yung 26.7 billion na isiningit do sa budget, do sa GAA nung dito sa year na to, 2024, yung pong 26.7 billion na yun, hindi po, si Amy Marcos din po ang naghalungkat nun. Siya rin ang nag-hearing nun. Siya ang nagbulgar nun. Kaya nga, meron pa akong nababalitaan, 500 billion daw po yung funds nila. Yung allocation nila para doon sa para nga pambayad sa mga congressman, senador, militar, sa lahat-lahat na. Lahat po na sumasalungat sa kanila, binabayaran nila, pati nga siguro mga istasyon, yung mainstream media, yung Channel 5, Channel 7, pati na siguro Net 25. Lahat po ng mga press release ng Malacanang, binabayaran po siguro yan. Kaya tahimik ang mainstream media sa pagbubulgar ng mga ginagawa nila. Gaya nga po ng party sa Malacanang. Hindi po ba? Isipin ninyo, nagparty sila. Kinuha nila si Martin Nievera. Isipin nyo na lang kung magkano ang bayad ni Martin Nievera. Milyon po ang bayad niyan. At saka po yung S.C. Regine Velasquez nga lang po.
kapag nag-concert, 10 million na agad ang talent fee niya. Pagkatapos si Martin Rivera pa, pag siya pang naging artistang kinontrata nila doon sa party nila sa Malacanang. Eh, paglustay po ng pera ng bayan yan, yung mga taxpayers, money po yan. At saka tapos ngayon, uutang ng 1.25 billion dollars. Oh, tapos inapprove na ng World Bank. Ganyan po ano yan. Kaya po nagsisingit sila ng pera, malaking pera para po tumagal sila pwesto. Hindi po sila magtatagal sa pwesto kung wala silang gagastusin na pambili ng sasalungat sa kanila. Kaya po sila nagsisingit sa budget. Gaya niyan, pag-uusapan na yan, bandang Agosto, September. Kasi po kapag tinalakayan, late na, magiging reenactment po yung budget natin. Yung budget natin ngayon, yun din ang gagamitin nila sa susunod. Kaya hindi nila pababayaang magiging reenactment budget po yan. Kasi nga po, pagdating ng 2026, 2027, maghahanda na po yan sa pagtakbo ng presidente. Hindi natin alam, baka si Vice President Sara, baka hindi natin alam kung tatakbo o hindi. Alam nyo naman po yung mga Duterte, kapag nagkaroon sila ng panukalang ganyan, yung mga yung plans nila sa politika, minsan hindi mo maano po yung hindi mo alam kung ano ang gusto nilang gawin. Kagaya nga ni dating President Duterte noon, hindi ba? November na siya nakapag-decide na tatakbo siya ng presidente, di po ba? At saka po yung tungkol naman sa tatlong Duterte, yung mag-anak-anak, kaya naman po dapat tumakbo sila. At saka yung pong kasama nila yung PDP laban. Sana magiging coalition sa partido. Kasi po kailangan po nilang manalo tapos si Bato de la Rosa, si Bongo at saka si Tolentino. Sana manalo din sana si Philip Salvador para po magiging 7 sila. Kung sigurado na yung 3, tapos sigurado yung 3 mag-aanak-anak, edi magiging 7 po yan. Tapos dadagdagan mo pa. Ang totoo po niyan, kailangan po nilang manalo ng mahigit sa 10 o kaya dapat 13 para masigurado po nila yung pagano nila sa Senado, yung mahawakan po yung Senado para walang rereklamo, walang lalaban, basta kahit sa panukala. At saka po ang Kongreso kasi hawak po ni Tambaloslos yan, ni Romualdez, hawak po niya yan. Kaya sila nagsisingit ng bilyon-bilyon na pondo para po pambayad dyan sa mga congressman. Kapag lumaban po yung isang congressman dyan, kaya kita nyo, majority ng congressman hindi makasalungat kay Romualdez, kay Speaker Romualdez. Kasi nga po, babayaran po nila yan. Yan po ang totoo. Hindi po pwedeng hindi nila bayaran kasi kapag sumalungat sila,
mapuputol po yung budget ng bawat congressman kapag sumalungat ka kay Tambaluslos. At saka pong pangalawa, ang hangad nilang manatili sa posisyon hanggang 2028 o sobra pa. Kasi baka po gagawin nilang lahat ang makakaya nila para maging parliamentary system ang government natin. At saka po gagawin nila lahat yan. Maski na hindi nila mapalitan ng constitution, sisirain yung mga Duterte dyan. Dahil sa pera, kapag marami kang pera, marami kang masisira, di po ba? At saka kailangan po nila yan maging majority o sobra sila sa o kaya sako man lamang sana sa 13 para kapag pina-impeach po si Vice President Sara, delikado po siya. Kasi po 100% po yung baka 10 lang sa congressman ng hindi pipirma diyan kapag inano na yung impeachment kay Sara Duterte. Kaya po kailangan sa Senado ang majority na na senador ang kapartido nila, ang kasama nila para po iwas impeachment. Kasi po pagbobotohan po yan ano po yan political ano po yan political strategy sa Kongreso. 100% kahit walang kasalanan si Vice President Sara Duterte, sigurado po i-impeach yan pagdating ng 2028. Kaya po hintayin po natin kung ano ang mangyayari kung si Vice President Sara nga ang tatakbong presidente sa 2028. O kaya si Mayor Baste. Baka sigurado naman po mananalo yung dalawang yan Ako gusto ko nga sila gusto ko sila kahit na sino tatakbo sa kanila dapat manalo para po sa ating bayan, para sa bansang Pilipinas, para po kahit anong mangyari, kahit pipilitin nila na walang eleksyon, tapos parliamentary, marami pong paraan na gagawin nila. Kaya po magmatsyag lang po tayo, lalo na sa 2025, second Monday of May ng 2025 ang midterm election. Kaya po matyagan po natin, hintayin natin yung mga nangyayari sa pamilya Duterte kasi po sila lang po ang pag-aasa ng Pilipinas. Kaya po hanggang dito na lang po, sa susunod po may kakanta po tayo para masaya. Hanggang dito na lamang po ang aking video.